Hindi lahat ng pagkain ay para sa lahat. Pero may mga ulam na kailangang tikman upang tunay na maunawaan ang kultura. Sa unang tikim, ito'y mapait. Ngunit sa likod ng pait na iyon, may kwento. Ano nga ba ang papaitan? At bakit ito minamahal ng marami? Kahit hindi ito madaling tanggapin ng lahat. Ang papaitan ay isang tradisyonal na pagkaing Pilipino. Isang mainit na sabaw. Nakilala sa kakaiba nitong lasa, ang pait. Ginagawa ito mula sa lamang loob ng baka o kambing, tulad ng bituka, atay at tripe na pinapakuluan at pinapalasa gamit ang apdo o bail. Ang resulta, isang ulam na matapang, malinamnam at hindi malilimutan. Hindi ito simpleng pagkain, ito ay karanasan. Kung gusto nyo ang mga ganitong video, huwag kalimutang i-click ang like button. Sobrang laking tulong po niyan sa aming mga content creator. At kung bago ka pa lang dito sa channel ko, maaari lamang po na mag-subscribe at pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa mga susunod nating uploads. Gusto ko rin marinig ang opinion nyo. Mag-comment lang kayo sa baba. Paki-share nyo na rin ito sa mga kaibigan nyo. Maraming salamat sa suporta nyo. Ang papaitan ay nagmula sa Ilocos Region, isang rehiyon na kilala sa pagiging matatag at maparaan. Mula ito sa salitang pait, isang simpleng salita, ngunit puno ng kahulugan. Sa Ilocos, walang nasasayang. Ang bawat bahagi ng hayop ay ginagamit. Ito ang tinatawag na nose-to-tail cooking, isang tradisyong isinilang mula sa pangangailangan ngunit naging bahagi ng identidad. Sa panahon ng kakulangan, natutunan ng mga Ilocano na gumawa ng masarap mula sa kung anong meron sila. At doon isinilang ang papaitan, isang ulam na sumasalamin sa kanilang sipag, tiyaga at talino. Hindi lang ito pagkain, ito ay bahagi ng kultura. Ang papaitan ay madalas na makikita sa mga inuman bilang pulutan na nagpapainit ng gabi. Ngunit higit pa rito, ito ay comfort food, isang paalala ng tahanan, ng pamilya at ng pinagmulan. Ito ay simbolo ng katatagan, ng pagiging praktikal at ng pagsasama-sama. Sa bawat kutsara, hindi lang lasa ang nararamdaman, kundi koneksyon. Ang pagluluto ng papaitan ay hindi minamadali. Ito ay proseso, isang sining. Una, hinuhugasan at pinapakuluan ang lamang loob upang alisin ang lansa at dumi. Pagkatapos, ito ay hinihiwa sa maliliit na piraso. Handa para sa pagluluto. Sa mainit na kawali, igigisa ang bawang, sibuyas at luya, ang pundasyon ng lasa. Idinadagdag ang karne at pinapakuluan ng dahan-dahan hanggang lumambot. Dahan-dahang idinadagdag ang apdo. Dito nagmumula ang signature na pait. Hindi ito basta nilalagay, ito ay tinatansya, tinitikman, binabalanse, nilalagyan ng patis o asin. Minsan, may siling labuyo para sa dagdag na init. Hindi iisa ang papaitan. May beef papaitan, mas banayad ang lasa, at may goat papaitan, mas matapang, mas tradisyonal. Sa modernong panahon, may mga bersyon na binabawasan ang pait, inaayon sa panlasa ng mas nakararami. Ngunit para sa iba, ang tunay na papaitan ay dapat mapait. Ngayon, ang papaitan ay hindi na lamang matatagpuan sa mga karinderya. Ito ay iniaangat sa mga restaurant, ginagawang mas elegante, mas presentable.
May mga chef na binibigyan ito ng bagong anyo. Pinagsasama ang tradisyon at modernong teknik. Ngunit kahit magbago ang itsura, nananatili ang puso nito. Sa unang tikim, maaring ito'y mapait. Ngunit sa bawat subo, mararamdaman mo ang kwento. Kwento ng hirap, ng sipag, ng kulturang Pilipino. Ang papaitan ay hindi lang pagkain. Ito ay karanasan. Isang paalala na kahit ang pait ay may kagandahan. Maraming salamat po sa inyong panonood at sana po may natutunan kayo sa bidyong ito. Hanggang sa muli!